Ano po, ang dun sa hanay ng mga ng mga middle forces na tinatawag ko, merong selection committee nagaganap sa kasalukuyan at eventually merong may mga criteria sa pagpili at pag natapos yung proseso na yan, itutulak nila yung preferred candidate from the middle forces. Ngayon, doon naman sa administration side, ang nababalitaan natin, ang mga nag-aspire tumakbo for president, ay si General Nick Torre at itong si Secretary John B. Cremulya. So, yan naman ay sila naman ang bahala kung paano nila ipopromote sarili nila. Pero ako po, personally, ang tinutulak ko ay magsanib puwersa ito. Yung mga kakamping, yung mga middle forces, at yung admin para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. Sir, yung pink forces, ilan yung nakikita ninyo na possible na pinagpipilian para sa presidente? May narinig kasi ako dalawang names senador daw. Yes. Ang ngayon po, ang kinukonsidera na lang ay si Senator Risa Ontiveros tsaka si Senator Bam Aquino. Si Senator Kiko tsaka si Mayor Lenny nag-beg off na sila. Nag-beg off sila. Kaya ito na lang ang dalawa ang nasasubject sa Ngayon maraming nagsasabi na yan, na parang hindi sila gaanong matunog o kung ano man. Kung aalalahanin natin, si Duterte mismo nung 2014, around this time, 2 years before the elections, ay hindi pa rin matunog yung pangalan niya. Tumunog lang yung pangalan niya nung December na nung nag-substitute. Even si President Marcos, just before the filing, hindi naman siya matunog. Kung hindi, doon lang siya is just one of the alternatives. But eventually, pag nag-consolidate na lahat towards the filing, yan. Pero kailangan yung initial legwork nila, policy research, yung personal preparation nila, nagsisimula na.